Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, aminin natin, mahirap kapag hindi natin alam kung saan papunta ang buhay natin. Parang naglalakad ka sa madilim na daan o kaya ay naglalakad ka ng nakapiring ang iyong mga mata. In short, naglalakad ka ng bulag. Wala kang makita. Hindi mo alam kung tama ba ang tinatahak mo. Minsan, gusto mo nang huminto. O kung tutuloy ka man, mapapagod ka. Lakad ka ng lakad. Nakakadismaya. Ganito ang sitwasyon ng mga Israelita noon. Nasa Babylonia sila, malayo sa kanilang tahanan at sa nakasanayan nilang buhay. Hindi nila iyon pinili. Hindi iyon ang plano nila. Siguro iniisip nila, Panginoon, bakit nandito kami? Siguro ikaw din ay naitatanong mo yan. O malamang na itatanong mo na ngayon yan sa buhay mo. Mas nakakagulat pa, hindi sila agad iniligtas ng Diyos. Sa halip, sinabi niya, manatili kayo dyan. Walang paliwanag, walang clue. Grabe ito, ang talagang definition ng faith. You don't need an explanation, you just need to believe. Why so? Because in the first place, God knows everything. Aminin natin, ganito rin ang buhay natin kung minsan. Hindi agad inaayos ng Diyos ang sitwasyon. Hindi agad dumarating ang sagot. Pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. May mas malalim siyang plano. Panalangin. Panginoon, tunay nahihirapan kami kapag hindi namin nakikita ang direksyon ng buhay namin. May mga tanong kami na walang sagot at may mga sitwasyon na hindi namin maintindihan. Ngunit ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming makinig at umasa sa iyong salita. Amen. 3 aral na maaari nating matutunan. Unang aral, ang mabuting plano ay hindi mabilis. Natural sa atin na gustong makuha agad ang sagot. Kapag may problema, gusto natin na agad itong maayos. Kapag may pangarap, gusto natin itong agad matupad. Palibasa ay nabuhay tayo sa mundo ng instant. Andyan ang instant noodle, instant coffee, at maraming pang ibang instant. Kaya kung minsan, gusto natin na ang answer sa prayer natin ay instant din. Ngunit ang Diyos ay hindi kumikilos batay sa bilis. Kumikilos siya ayon sa tamang panahon niya. Kaya ang trabaho natin ay magtiwala at magantay. Isipin mo, 70 taon ang sinabi ng Diyos na ang Israelites ay mamamalaging silang bihag sa Babylonia. Ibig sabihin, isipin mo, 1 taon ka lang mawalan ng freedom ang hirap na. 70 years pa. Kaya sure yan, may mga tao na nakarinig ng pangako, ngunit hindi nila personal na makikita ang katuparan nito. Kinamatayan na ng iba. Parang hindi patas, di ba? Anong masasabi mo? Ngunit dito natin makikita na ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ay para sa mas malaking larawan. Kahit hindi natin makita ang kabuuan. Kapag sinabi ng Diyos na sasapipin ka niya, pwedeng ngayon, bukas, o after 70 years pa. Jeremiah 29:10. Kayo ay mananatili sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Ngunit pagkatapos noon, tutuparin ko ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa inyong lupa. Ang punto, hindi porkit matagal ay mali na. Minsan kasi kapag tumatagal ang kasagutan sa ating panalangin, inis na agad tayo. We are already irritable. Hindi tayo mapakali. Para tayong bata na naglulupasay na. Tandaan natin, hindi porkit naantala ay hindi na mangyayari. Ang magandang gawin natin ay sabihin natin sa Diyos na bigyan tayo ng grasya upang maunawaan at maging mapayapa ang puso natin. Kung pakiramdam mo mabagal ang takbo ng buhay mo, huwag kang ma-pressure. Hindi ka nahuhuli. Nasa proseso ka lamang. May hinahanda ang Diyos sa buhay mo bago niya ibigay ang para sa iyo. Yan ay kung ikaw ay may relasyon sa Diyos. Sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsisimba ay malaking element upang tayo ay mapanatag. Ikalawang aral, ang paghihintay ay hindi sayang. Madalas nating isipin na kapag naghihintay tayo, wala tayong ginagawa.
parang nakahinto ang buhay. Ngulit sa Diyos, walang nasasayang na panahon. Dahil mismo sa pag-aantay natin ay may hinuhubog na ugali na ang Diyos sa atin. Walang sayang na oras kapag inilalay mo ang lahat sa Diyos. Lahat ito ay magiging productive. Katulad nito, habang nasa Babilonya ang Israel, hindi sinabi ng Diyos na umupo lamang sila at mag-antay. Hindi rin niya sinabi na mawalan sila ng pag-asa. Sa halip, sinabi niya na magtayo sila ng bahay, trabahuhin, at tumulong sa lugar kung nasaan sila. Jeremiah 29:7, "Gawin ninyo ang makabubuti sa lungsod kung saan ko kayo dinala. Ipanalangin ninyo ito, sapagkat kung ito'y uunlad, uunlad din kayo." Ibig sabihin, kahit hindi perpekto ang sitwasyon mo, may layunin ka pa rin dyan. Magagamit ka pa rin ng Diyos, pilitin mo pa rin gumawa ng mabuti. Diyan makikilala ang Diyos sa mabubuting gawa natin. Minsan, gusto nating lumipat agad sa susunod na yugto, ngunit may itinuturo muna ang Diyos sa kasalukuyang kalagayan mo. Halimbawa, kung ikaw ay estudyante, galingan mo dyan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging tapat ka dyan. Kung ikaw ay naghihintay, huwag mong sayangin ang panahong iyon. Dahil ang tagumpay ay nagsisimula sa pagiging tapat mo ngayon sa Diyos at tao. Ikatlong aral, mabuti ang plano ng Diyos. Ito ang dapat mong panghawakan kapag hindi mo na maintindihan ang lahat. Mabuti ang Diyos. Saliksikin mo ang kanyang mga pangako sa Biblia. Hindi niya sinabing magiging madali ang buhay, ngulit malinaw ang kanyang pangako. Ang plano niya ay para sa iyong ikabubuti, para iyong kapayapaan, para iyong magandang kinabukasan. Jeremiah 29:11, "Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong mabuti at hindi masama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa." Ibig sabihin, kahit magulo ngayon, hindi magulo ang plano ng Diyos. Hindi natin alam ang buong plano. Ang importante, alam natin na sinasabi sa Biblia that God is good. So if God is good, matagal man ito o mahirap man, good pa rin ang kalalabasan niyan. Parang palaisipan, kapag tinignan mo ang isang piraso, parang wala itong kahulugan. Ngulit kapag nabuo, doon mo makikita ang kabuuan. Halimbawa, kung nasasaktan ka ngayon, kung nalilito ka, kung parang wala kang direksyon, huwag mong ibase ang iyong pananampalataya sa iyong nararamdaman. Ibase mo ito sa pangako ng Diyos. 3 praktikal na hakbang. Una, magtiwala kahit hindi malinaw. Hindi mo kailanang malaman ang buong plano. Kumapit ka sa Diyos araw-araw. Ikalawa, maging tapat sa kasalukuyan. Kung nasaan ka ngayon, doon ka muna magpakahusay. Ikatlo, pangalagaan ang iyong pag-asa. Huwag mong hayaang mawala ito dahil sa problema. Panalangin. Panginoon, salamat dahil kahit hindi namin nakikita ang buong plano mo, alam naming hawak mo ang lahat. Tulungan mo kaming magtiwala kahit mahirap, maging tapat kahit naghihintay, at manatiling may pag-asa kahit hindi malinaw ang bukas. Palakasin mo ang aming puso at ipaalala mo sa amin na ang plano mo ay laging mabuti. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.